ayun, what's up mga boss? Magandang araw pong muli sa inyong lahat. It's me again, ang inyong boss Rolly. So welcome po tayong lahat sa bago na namang episode ng inyong boss Rolly vlog. So mga boss, isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. So ongoing pa rin ang ating breeding season sa ganitong panahon. So sa atin, natapos na tayo makapag-breed ng early bird, local and national. So ngayon ay hindi na tayo nagbi-breed ng pang late born kasi bakit hindi na natin kailangan mag-breed ng late born? Kasi nga ay mahirap na kapag sa panahon ng late born, ito na yung cock season. So medyo mahirapan na tayong maglaban kapag po nakapag-breed pa tayo ng late born, dahil kapag lumaban tayo ng ulutan, medyo mahirapan tayong humanap ng makakalaban natin. Unlike kung ang lalabanan natin ay derby, so mas maganda. Pero sa panahon na ganito, medyo mahirap na. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung mga binibreed natin na mga pure, para dun sa mga buyer na nagtatanong sa atin. And then ito pong muli mga boss, dun sa mga nagtatanong dun sa ating marami ang nagtatanong sa atin na tungkol dun sa may hulugan system. Yan. So mga boss, pasensya na kayo at hindi po natin magawa yung request nyo na magkaroon tayo ng hulugan system, dahil maliit lang po yung lugar natin. Wala pa tayong space para natin palakihin yung ating mga stag. So nangyayari, month old, 2 months old, 3 months old, yun po pwede pa. Pero kapag po palalakihin natin, medyo mahihirapan tayo. So ipapakita ko sa inyo yung ating mga nakasalang na breeding. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang na mapapadpad dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po, i-share, i-hit nyo yung ating notification bell, at sa ganun maging updated kayo sa mga ina-upload natin na video. So mga boss, tara silipin natin yung mga nakasalang natin na breeding. So tara mga boss, at silipin natin kung ano nga ba yung nilalaman ng ating mga breeding pen. Yan. So ang pagbe-breed, ito yung isang aspeto na napakahirap. Hindi ibig sabihin mag-breed ka lang okay na. So ito yung pinakamahirap, dahil ito yung bubuo ka ng isang linyada. Yan. So narito yung ating pen number 1. So ito yung broodcock natin, coming from Mr. Carichua ng Pilar Game Farm. Yan. So ito po ay isang 5K sweater. Yan. So para dun sa mga nagtatanong, ito po ay 2 times winner. So ito, ang unang laban nito ay San Roque sa may San Rafael, Bulacan. And then ang last na panalo nito last December 20 sa Battle of TikTokers. So ayan mga boss. And then ito yung kanyang partner. Ito yung partner niya, pure 5K sweater. So ito ay breed na natin mula sa materials na galing sa Red Game Farm. So ayan yung ating pen number 1, pure 5K sweater mating. So lipat naman tayo sa pen number 2. Yan. So ito naman ay Golden Boy sweater. So ito mga boss, yung broodcock ay sarili ko ng breed yan.
Yan. So ito ginawa natin for the first time, ginawa natin na mag-inbreed. So ito ay binbreed ko pure 5K sweater. Tapos yung kanyang partner ay pure 5K Golden Boy sweater na nanggaling sa Red Game Farm. Yan. So ito yung naiwan sa atin dahil yung original na broodcock nito ay lumipad sa kabilang bakod. Ayan. So ginawa natin para makapagpa-pure tayo. So yung naging anak niya, ito yung kaisa-isang anak niya bago nawala yung broodcock. Ayan, nakapagpalabas siya ng isang stag. So ibibreed natin siya ngayon dito sa kanyang magulang, sa kanyang nanay. Para na sa ganon, pure yung mapalabas natin. Yan. Red Game Farm yan mga boss. Personal material ng Red Game Farm. So yun yung nakuha natin na Golden Boy sweater. So ito yung ating pen number 2, pure Golden Boy sweater. So lipat naman tayo sa pen number 3. Yan. So ito naman yung pen number 3 natin. So kahit hindi ko na sabihin sa inyo, siguro naman kilala nyo na kapag ka nakita nyo na ganitong kulay na manok. Yan. Ito yung original natin na broodcock. And then yung brood hen. So ito po ay isang pure white kelso na nanggaling sa Firebird. So ito po ay marami nang na-produce. Yun nga lang, yung mga anak niya ay nauubos agad. So nakapag-testing tayo ng unang anak nito. Yung unang-una pa, I think 2021 o 2022 sa Stag Derby. So yun nga lang, yung mga naging anak nila ay nabalda, kaya pinamigay ko na lang. Dahil hindi ko kasi tayo nag-aalaga ng baldado. Dahil marami naman tayong matinong manok, hindi na natin kailangan mag-alaga ng balda. Yan, magandang producer din itong broodcock na to at yung brood hen. Dahil karamihan sa naging anak nila ay nagsipanalo na. Kaya ito tumagal dito sa atin. So ito yung ating pen number 3, pure white kelso. So lipat naman tayo sa pen number 4. So ito naman ay bago sa paningin. So ito ay nanggaling kay maestro Sir Martin Escolin ng Green Country Game Farm. Yan. So ito ay isang pure Harold Brown Gray. So i-cross natin sa throwback ng pure Jogood Gray. So ito ay nakapagpalabas. Ang pure Jogood Gray natin, nakapagpalabas siya ng dark legged. So ginawa natin ay tinabi natin dahil kasi hindi naman natin to po pwedeng i-out. Baka kasi yung mga buyer na gustong bumili mahirap ipaliwanag. So baka hindi sila maniwala na Jogood Gray ito. Pero ang magulang nito originally ay galing kay Congressman Sunny Lagon. So ito ay sarili ko ng breed. Yan, ito po yung pinaka baseline natin, ang Jogood Gray. Dahil ang Jogood Gray ay the best. O ito yung mga nagpanalo natin na mapa derby, mapa fight. Ito po yung linyada na to. So tinabi natin para gagawa tayo ng sariling pamilya ng gray na green leg. Yan. So ito lang bali yung magiging crosses. Jogood Gray over Harold Brown Gray. So maganda kasi sa kanya is dark legged yung broodcock, kaya dito ko na siya ipinares.
dark legged din kasi yung inahin. Yan yung ating pen number 4. At lipat naman tayo sa pen number 5. Yan. So ito naman yung mating ng possum sweater. Yan. So para dun sa mga nagtatanong, ito yung possum sweater na nai-produce natin na nanggaling kay dun sa kaibigan natin, matalik na kaibigan natin, si Boss Norman Mendoza ng Asbok. Yan, ito yung nai-produce natin. Yung mga kapatid nito na tatlo ay nagsip panalo na. Nanalo lahat. Yung isa sa MBC, yung isa ayun dalawa sa 2 hits, and then siya nanalo siya sa 3 hits sa Teresa Rizal. So ginawa natin, siya yung ibinread natin dahil siya ay winner. Kung mapapansin nyo, yung mata niya ay nabulag. Ayan. So nabulag yung kaliwang mata niya. So far pwede naman siyang gamitin, and then buo naman yung kanyang mga paa. So ito yung binread natin siya sa pure possum sweater din. So ito naman ay breed natin na ang magulang ay galing kay Mr. Patrick Puno ng Dominator. Yan. So sarili ko na rin siyang breed. Yan, pure possum sweater. Yan yung pen number 5. So lipat naman tayo sa pen number 6. Yan. So organize yung ating mga flying pen. So ito na. Ito kung mapapansin nyo ay kakaibang kulay. So ito yung mga sarili nating breed na ang bloodline nito ay at 20K Grand Kelso. Ang mga magulang nito ay nanggaling mismo dun sa US, sa Slick Lizard. Yan, so ito yung tinulungan tayo ng matalik nating kaibigan na si Boss Norman para makabili ng manok sa Amerika. So shout out sa iyo, Boss Norman. Yan. So ito ay sarili na nating breed. So yung broodcock nito ay produce na rin natin. Pure 20K Grand Kelso. Ayan sila. So bali ang breed nito, ang mating nito, itong tatlong inahin ay anak nung tatay niya. Anak ng tatay niya. So bali ito ay kapatid pala, sorry, ito kapatid nung tatay niya. So bali ang nangyari, pamangkin itong tatlo na to yung broodcock. So ganun yung senaryo nito. So mas maganda raw, sabi ng mga master na breeder, yung magtsuhin o magtiyahin na breeding. Wag lang gagawa ng magkapatid. Ayan, pure 20K Grand Kelso, pen number 6. So lipat naman tayo sa pen number 7. Ayan. So ito ay isang set pa rin ng 20K Grand Kelso. So ito naman, yung dalawang pulit na to ay breed ko na to. Yan, na-breed ko na yan. So ang kapatid nito ay yung stag, yung broodcock na ginamit ko sa pen number 6. So yung kapatid niyan. So yung anak naman, kapatid naman nito, yung nandun sa pen number 6. So bali ang mangyayari ay magtatay sila. Ayan, magtatay. So ganyan tayo, gumawa tayo ng inbreeding. So nagtry tayo
para ito lang yung way natin para ma-maintain yung kanilang bloodline. So ito yung pinaparami natin ng 20k Grand Kelso. Yan. So yung mga kapatid nitong mga pulit na to ay hinahanda natin para sa lalabanan natin na derby. Set number 7, pure 20k Grand Kelso. So lipat naman tayo sa pen number 8. Yan. So ito naman tayo sa pen number 8 mga boss. Ito naman ay pure possum sweater. So itong broodcock na to, ito yung nanggaling mismo dun kay Asbok, dun kay Boss Norman. Yan, so kinuha natin siya mismo. Ako mismo ang kumuha niyan dun sa farm niya para makapag-breed ako dito. So yung pulit na to, bali anak nung kapatid niya, kasi nakakuha tayo nung una pa dati, nakakuha tayo ng pulit dun kay Boss Norman. So na breed natin, ayan ngayon yung lumabas na pulit. Yan, possum sweater. So ibinread natin siya doon dahil yon broodcock ay kapatid nung nanay niya. So mga boss, yung broodcock natin ay ang kapatid nung nanay nung pulit. So bali mag-join sila. Yan, pamangkin niya yung pulit. So ayan yung ating breeding pen set number 8, pure possum sweater. So lipat naman tayo sa pen number 9. Yan. So ito naman tayo sa pen number 9 mga boss. Ito ay sarili ko na rin breed, dahil nga siyempre ito yung gusto kong paramihin, ang Jogwood Gray. So ito ay pure Jogwood Gray na nai-produce natin na sa kasawiang palad. Yung tatay nito ay kumabilang bakod rin, lumipat sa ibang farm. Yan. So yan ay stag. So ngayon yung pulit na ginagamit natin ay anak nung kapatid niya. Yan, anak nung kapatid niya. So bali mag-chewin pa rin sila. So siya ay line breed. So magpapapure tayo uli. So yung ginagawa nating breeding dito is almost pure. Hindi nalalayo, hindi lumalayo yung kanilang dugo kasi salin-salin lang. So gagawa tayo ng sarili nating strain, which is pure naman sila. Yan, so ito yung ating pen number 9, pure Jogwood Gray. So napakaganda ng record ng mga gray na to. So ayun lang mga boss, at dito na natin tatapusin yung ating munting vlog. Dun sa mga nagtatanong sa atin na mga gustong mag-avail, yan. So mga boss, antay-antayin nyo lang, dahil meron naman na tayong farm na paglalagyan. Ay mas maganda, mapapalaki natin ng maayos yung ating mga napoproduce. So pasensya na po at hindi po muna tayo makakagawa ng hulugan system, dahil nga hindi naman tayo kagaya ng farm ni Idol Sabong Pinas. So hindi natin ma-accommodate yung hulugan system dahil wala tayong ganong paglalagyan. So yun lang mga boss, at dito na tatapusin natin munting vlog. Sa mga boss natin dyan na mapapadaan dito sa ating munting YouTube channel, iniimbitahan ko po sana kayo na mag-subscribe, i-like nyo po, i-share, and i-hit nyo ating munting notification bell, at nasa ganon maging updated kayo sa mga ina-upload natin na mga video. So yun lang mga boss, maraming salamat at good luck. I know gold is not enough.